Magandang gabi po. Ito po ang latest update nga natin para nga po dito sa minomonitor nating low pressure area. Yung low pressure area nga po ay namataan po natin yan sa east-northeast ng Borongan City sa Eastern Samar. At nakaka-apekto naman yung southwest monsoon sa may parte ng western section ng southern Luzon. Asahan natin yung mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. At ayon nga po sa ating advanced weather forecast ng European Center, hindi pa rin natin inaalis yung posibilidad na magkaroon ng posibleng pag-intensify bilang isang tropical depression or mahinang bagyo, lalong-lalo nga po habang papasok yan dito sa may parte ng Bicol region. At asahan pa rin po natin, as of now, nasa low pressure area category pa rin po yan. At ang exit point po niyan, dito pa rin sa may parte ng Mindoro provinces. So expected na nga po natin, apektado na nga po ang Metro Manila, Visayas, Calabarzon, Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, and Romblon. Apektado po yan nung low pressure area. Habang ang Palawan naman, apektado po yan ng southwest monsoon at ang natitirang bahagi ng ating bansa ay apektado naman po yan ng localized thunderstorm. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, mamaya nga pong alas 11 ng gabi, expected po natin ay halos mabagal pa rin po yung pagkilos nitong low pressure area. Pero maapektuhan na nga po ng mga pagulan ng Bicol Region, maging dito nga po sa may Visayas at ilang bahagi ng Southern Luzon, including Central Luzon. Pagdating naman po bukas, June 30 ng madaling araw, asahan nga po natin yung pinakasentro niyan ay nasa parte na po ng Bicol Region at magpapaulan pa rin po yan sa may parte ng Visayas, ganoon din po sa parte ng Bicol at sa may parte po ng Metro Manila, Mindoro provinces. At pagdating naman po ng alas 11 ng umaga bukas, yung pinakasentro po niyan ay nasa parte na nga po mismo ng Bicol Region at may mga malalakas na pag-ulan dito nga po sa may parte ng Romblon, dito po sa may Rojas City at maging dito po sa may parte ng Mindoro provinces, Palawan ay makaka-apekto na nga po yung low pressure area at ganoon din po sa may parte ng Metro Manila. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi, expected natin nasa coastal water na po yan ng Mindoro provinces. At pagdating nga po ng madaling araw ng July 1, ito po ay nasa coastal water pa rin po ng Mindoro provinces. At pagdating nga po ng alas 11 ng umaga ng July 1 ay nasa parte ng puto ng West Philippine Sea. Dito nga po bilang isang bagyo. Dito po ay makakakuha ng lakas itong low pressure area. Again, hindi pa rin natin inaalis yung posibilidad na habang binabaybay niya ang parte ng Bicol Region patungong Mindoro provinces ay posible nga po na ito po ay mag-intensify bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi ng July 1, ito po ay nasa parte ng West Philippine Sea at mas lalakas pa at apektado po niyan ang Palawan at ang parte ng western section ng ating Luzon. Pagdating naman po ng July 2 ng madaling araw, ito po ay patuloy ng lalayo sa ating kalupaan habang lumalakas pa, pero apektado pa rin yan ang western section ng ating bansa at tinahatak po niyan yung habagat. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi ng July 2, ito po ay makakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng July 3 ng umaga, ang parte po ng Palawan, Mindoro provinces ay apektado pa ng southwest monsoon. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi ng July 3, ito po ay tuluyan ng dediretso sa parte nga po ng China at gaganda na po muli ang lagay ng ating panahon. By July 4, maayos at maganda lagay ng panahon sa umaga. Pagdating po ng gabi, ganoon pa rin po, maayos at maganda lagay ng ating panahon.
pagdating naman po ng July 5, maayos at maganda po ang lagay ng ating panahon. Pagdating na alas 8 ng gabi, asahan natin may mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. At kung mapapansin nyo sa ating monitor, merong isang malakas na bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating nga po ng alas 8 ng gabi ng July 6, nasa labas pa rin po yan ng ating bansa. At pagdating po ng July 7 ng umaga, makikita natin kung gaano kalawak o kalaki itong bagyo at makikita rin po natin yung mga paghatak nito sa may southwest monsoon. Pagdating naman po ng alas 8 ng gabi ng July 7, kung makikita po natin, malaki po yung diametro nitong nasabing panibagong bagyo at maapektuhan po niyan agad yung ating eastern section ng ating bansa habang nasa labas pa po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating po ng July 8 ng umaga, nasa labas pa rin po yan ng ating bansa. At pagdating naman po ng alas 8 ng gabi, ito po ay posibleng pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda para sa ating mga kababayan dahil posibleng malakas na bagyo ito. At mababa naman ang tsansa na magkaroon ng landfall scenario sa ngayon dahil posibleng umangat po yan patungo nga po dito sa may parte ng Taiwan. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast dahil malaki pa po ang tsansa na magbago po lahat yan. Dahil depende po yan kung magkakaroon ng high pressure area sa karagatan ng Japan. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.